Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Neb. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tunay kong karanasan tungkol sa mga multo. Nangyari ito sa loob mismo ng parlor na pagmamay-ari ng tita ko. Hindi ko yun malilimutan dahil araw yun ng JS prom namin. Maaga akong nagpunta noon sa parlor para maayusan na ako ni Tita Bel. Kung hindi ako nagkakamali, alas 3 pa lang ng hapon yon. Samantalang alas 6 pa lang ang simula ng JS namin. Bago ako inayusan ni tita, umalis lang siya saglit para bumili ng merienda naming dalawa. Bale ako mag-isa lang ang naiwan sa loob ng parlor. Habang nakaupo ako sa harapan ng salamin, bigla na lang akong nakaamoy ng sigarilyo. Tumingin ako sa labas. Wala naman akong nakitang naninigarilyo. Hindi ko malilimutan yung amoy na yon. Dahil ganoon na ganoon ang madalas hit-hitin ng lola ko na halos kamamatay lang nun. Siya yung nanay ng tatay ko at ni Tita Bel. Napatayo ako sa kinauupuan ko nang makita ko yung lumang drawer sa parlor. Kusang gumalaw yung drawer, Sir Neb, at hindi nagtagal ay bigla yung bumukas. Imposibleng mabuksan yon ng mag-isa dahil dihila yon. At isa pa, matagal na yung hindi nabubuksan ni Tita Bel dahil tanging si Lola lang ang may hawak ng susi. Grabe yung takot ko nun. Napaatras na lang ako at napasandal sa isang sulok. Halos mablangko na noon yung isip ko dahil sa sobrang takot. Nung dumating si Tita Bel, nakita niya akong namumutla, tulala at nanginginig sa may sulok. Hindi pa man siya nagtatanong ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng nangyari. Tinuro ko rin yung mismong drawer na nabuksan. Tinignan namin ni tita kung ano ang laman. Nakakahiyaman sabihin, Sir Neb, pero umasa kami na baka may naitagong kayamanan si Lola doon sa lumang drawer niya. Pero wala naman kaming ibang nakita, kundi mga lumang gamit niya lang. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyang ipahiwatig sa amin. Pero magmula nung araw na yon, ay madalas na naming mapanaginipan si Lola. At doon sa panaginip na yon, nakikita namin si Lola na nakatayo lang at nakaturo sa lumang drawer. Para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi naman namin malaman kung ano. Dahil sa dalas maulit ng panaginip namin na yon, natakot si tita. Pinatapon na niya yung lumang drawer kasi baka raw hindi naman talaga si Lola ang nagpapakita sa amin. Hanggang ngayon, Sir Neb, iniisip ko pa rin kung si Lola nga yung nagpapakitang yon, ano kaya yung tinuturo niya sa amin? Ako po si Neb Kero at kayo ay nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, dalaw po kayo sa ating YouTube channel. Doon po natin ina-upload ang mga latest stories natin. Maraming salamat po mga kapasta.